Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating storya ngayon, balikan natin ang dalawang kwento ng mga college student na hindi na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral dahil sa malagim na krimen. Ang isa sa mga biktima ay tinaguri ang pangang Chop Lady ng Cavite. Wala nang buhay sa sarili niyang kwarto. Ganyan didatna ng isang landlady ang isang dalaga sa dormitoryo sa Cavite. Kasumpa-sumpa nga ang sinapit ng babae dahil sa dami ng tinamo niyang mga saksak. Nakakampanlumo ang mga pangyayari dahil graduating student pa naman ang biktima. Ang biktima ay kinilayang si Queen Lian, 22 years old. Nagmula ang kanyang pamilya sa Laguna at siya ay ipinanganak ng October 2000. Nang nagkolehiyo na si Lian, kumuha siya ng kursong Computer Science. At siya nga ay nag-aral sa De La Salle, Dasmariñas, Cavite. At para nga malapit sa kanyang universidad, umupa si Lian ng dormitoryo sa Barangay Santa Fe, Dasmariñas, Cavite. Masipag, patalino at napakabait. Ganyan ilarawan si Lian ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Aktibo si Lian sa mga aktibidad sa kanyang paaralan. Kaya naman kapag libreng oras na ng dalaga, umuwi na ito sa kanyang pamilya sa Laguna. Mahilig din si Lian sa nature adventures tulad ng pagpunta nga sa iba't ibang mga beach. Maganda ang mga marka ni Lian sa kanyang pag-aaral. Kaya naman noong September 2023 ay nakatakda na dapat graduate ng kolehiyo ang dalaga. Subalit ang lahat ng kanyang pangarap ay hindi na natupad dahil sa isang maligim na pangyayari. March 28, 2023, bandang 4:00 ng hapon, pinuntahan ng mga kaklase ni Lian ang kanyang landlady na tawagin na lang natin Jenny. Ayon sa mga kaklase ni Lian, hindi nila makontak ang babae at hindi din ito pumapasok sa kanilang klase. Hanggang sa humingi na nga ng tulong ang mga kaklase ni Lian kay Jenny para i-check ang graduating student sa kanyang dorm. Agad namang itong pinagtaka ni Jenny dahil kilala niya si Lian na responsableng mag-aaral at minsan nga ay hindi ito nagbubulakbol. Kaya naman nagpunta na si Jenny at ang mga kaklase ni Lian sa kanyang kwarto. Napansin nila na nakalak ang pinto mula sa loob ng kwarto ni Lian. Kaya naman sumigaw si Jenny at tinawag si Lian. At nang wala nga sumasagot at nagbukas na ng pinto, napilitan na si Jenny na pwersa ng buksan ang pinto ni Lian. At laking gulat nga ni na Jenny at ang mga kaklase ni Lian nang natagpuan nila si Lian na wala ng buhay. Agad na nagpanik ang lahat pero agad na umalis si Jenny sa kwarto para tumawag ng mga pulis. Dali-dali namang dumating ang mga pulis sa dormitoryo at agad na nagsimulan ng investigasyon sa crime scene. Ayon nga sa investigasyon, walang forced entry sa kwarto ni Lian. Nagtanong-tanong nga ang mga pulis sa iba pang nakatira sa loob ng dormitoryo pero wala umano silang narinig na sigaw kinagabihan. Natagpuan naman na nakatabing sa mukha ni Lian ang isang unan. At sa teorya nga ng mga otoridad, ang unan ang ginamit para atakihin ang biktima. Bukod doon, nagtamo din si Lian ng napakaraming mga saksak sa kanyang katawan. Wala namang palatandaan na pinagsamantalahan pa si Lian ng mga suspect bago siya bawian ng buhay. Subalit napansin ng mga pulis na may defensive wound si Lian. Ito ay indikasyon na sinubukan niyang manlaban sa umataking suspect sa kanya. Sa inisyal ng investigasyon ng mga pulis, pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil marami sa mga gamit ng dalaga ang nawawala. Sunod naman ay inaksyonan ng mga pulis ang paghahanap sa taong responsable sa pagkamatay ng dalaga. At ayon nga sa mga balita, nakuha ng mga pulis ang kopya ng CCTV kung saan may lalaking kahina-hinala na siyang pinaghihinalaang suspect sa krimen. Sa video, makikita ang lalaki na naglalakad papunta sa katabing dorm ni Lian. Sinabi ng mga pulis na bandang 1:00 ng madaling araw, tumawid umano ang lalaki sa katabing dorm ni Lian para makapunta sa mismong dorm ni Lian. Kamalas-malasa naman umano na bukas ang bintana ng biktima at doon posibleng dumaan ang suspect papasok sa kwarto ni Lian. Ang lalaki nga na nakunan sa CCTV ay nakasuot ng asul na t-shirt, black na short at nakasuot din ng sombrero na itim. Matapos ngang mapanood ng mga pulis ang CCTV, sinabi nila na wala nang ibang nabiktima ang lalaki kundi ang kwarto lamang ni Lian. Samantala, ipinaalam naman agad sa pamilya ni Lian ang sinapit ng dalaga. Ayon nga sa lola ng biktima,
Wala silang kaaway. Wala silang ginawa ng mali sa iba kaya bakit naman daw sa kanyang apo nangyari ang karumal-dumal na krimen. Napakasakit nga para sa pamilya ng biktima ang nangyari kay Lian at nanawagan nga ang ginang sa lahat na sana ay tulungan silang mahanap ang responsable sa krimen. Labis nga ang panghihinayang ng pamilya ni Lian dahil malapit na sanang matapos ang dalaga sa kanyang pag-aaral. Nakiramay naman ang buong De La Salle Dasmariñas sa pamilya ni Lian. Sila ay nagmarcha habang nakaitim at may daladalang placard na Justice for Lian. Nagkaroon din ng isang prayer vigil ang mga estudyante ng eskwelahan para sa biktima. Nagbitiw naman ng salita ang noong senador na si Bong Revilla na magbibigay siya ng pabuya para sa makakapagturo sa sospek. Dumalaw din ang senador sa Laguna kung saan inilagak nga ang labi ni Lian. Maging ang dating Cavite Governor na si John Vic Remulla ay nangako nga na magbibigay ng pera mula sa sarili niyang bulsa para magsilbing pabuya. At nung una nga, umabot lamang ng 600,000 pesos ang buong pabuya para sa makapagtuturo sa sospek na pumatay kay Lian. Pero March 31, 2023 nang umabot nga ng 1.1 million pesos ang pabuya para sa taong magbibigay ng impormasyon sa ikakahuli ng lalaki na nakunan sa CCTV na posibleng may gawa ng krimen. Umasa nga ang lahat na dahil sa laki ng pabuya ay magkakaroon na ng usad ang kaso. At hindi naman nagkamali ng akala ang lahat dahil makalipas nga lang ang ilang araw, nag-anunsyo ang mga kapulisan na nakilala nila ang sospek sa nangyaring krimen. Ang lalaki ay kinilalang si Angelito Erlano alias Colette, 39 years old na taga-barangay Dasmariñas City. Medyo malayo nga ang bahay ni Angelito sa dorm ni Lian kaya nakakapagtaka para sa ilan kung bakit ang dalaga ang tinarget ng sospek. At April 1, 2023 nang tuluyan na ngang naaresto si Angelito sa kanyang bahay. Nanlaban pa si Angelito at sinubukan saksakin ang mga pulis na umaresto sa kanya. Napag-alaman ng mga pulis na hindi naman pala iyon ang unang beses na nagnakaw ang sospek. Dahil may record na sa police station si Angelito pero hindi natuloy ang takbo ng kaso dahil walang nagsampa ng kaso laban dito. May kaso na din si Angelito ng pangbabasto sa anak ng kanyang pamangkin. Pero hindi muling sinampahan ng kaso ang sospek kaya patuloy lang siyang nakalaya. Na-recover naman sa bahay ni Angelito ang suot niyang damit nang ginawa niya ang krimen kay Lian. Bukod doon, na-recover din ang isang bag na pinaniniwala ang ninakaw niya kay Lian. Sa police station, hindi na nag-deny pa si Angelito at inamin ang krimen. Ayon nga kay Angelito, wala siyang balak na tapusin ang buhay ng dalaga at gusto niya lamang niyang nakawan ang biktima. Subalit nataranta umano si Angelito nang nagising si Lian at sumisigaw. Wala na ngang nagawa si Angelito kundi atakihin si Lian. Naawa din daw ang suspect sa biktima nang ito ay kanyang pinagsasaksak kaya naman tinabunan niya ng unan si Lian. Sinabi pa ni Angelito na nagsisisi siya sa kanyang nagawa at nanghihingi nga ng kapatawaran para sa pamilya ng biktima. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Angelito at wala na ngang naging update sa mga balita kung ano ang naging final na hatol sa kanya. At kahit naman na naaresto at nakakulong si Angelito, hindi naman matanggap ng pamilya ng biktima na si Lian ang sinapit ng dalaga. At kahit kailan nga daw ay hindi mawawala sa puso ng kanilang pamilya ang sakit sa pagkawala ni Lian. Ang pangalawang kwento natin ngayon ay nangyari muli sa Cavite. Isang kaganapan nga ang gumulat sa mga mamamayan ng 13 Martires, Cavite. Marami nga ang nangilabot nang nadiskubre ang laman ng isang sako at kahon na iniwan lamang sa gilid ng kalsada. January 6, 2017, dakong alas 8 ng umaga, natagpuan ng residente sa isang subdivision sa Barangay de Ocampo sa 13 Martires ang kahina-hinalang sako at kahon. Nilapitan ito ng mga residente at bahagyang sinilip. Napaatras na nga lang ang mga residente nang makita sa loob ng kahon at sako ang labi ng isang tao. Madaling nakilala ng mga pulis ang biktima dahil nasa kahon din ang ID at mga gamit pang eskwela ng dalaga. At ang biktima nga ay kinilalang si Mitzi Joy, 17 years old. Si Mitzi ay nag-aaral sa Cavite State University at kumukuha nga ng kursong BS Tourism. Mabait, masipag at relihiyoso. Ganyan ilarawan si Mitzi ng kanyang pamilya. Matalino din ang dalaga kaya siya nabigyan ng scholarship sa universidad.
Sa kanyang community, tumatayo si Mitzi bilang leader ng sangguniang kabataan. Si Mitzi nga din ay isang working student at star dancer sa theater group na kanyang kinabibilangan. Sa kabila ng pagiging mabuting tao ng dalaga, ang kanyang buhay ay biglang magtatapos nga dahil sa maling pagtitiwala sa isang tao. Sapagkat January 5, 2017, bandang alas 10 ng umaga, umalis si Mitzi sa kanilang bahay para magpunta sa kanyang universidad at magbayad ng tuition fee. Pero kinagabihan, nagsimula ng mag-alala ang tatay ni Mitzi dahil hindi pa din nakakauwi ang babae. Napawi naman ang pag-aalala ng ama ni Mitzi nang matanggap nito ang isang text mula sa kanyang anak. Ayon nga sa mensahe, nakitext lamang daw si Mitzi sa kanyang kaklase na si Camille. Sa bahay na din daw ni Camille makikitulog si Mitzi dahil maaga silang mag-e-enroll kinabukasan. At January 6, 2017 nga ng umaga, nang natanggap ng tatay ni Mitzi ang tawag mula sa isang pulis. Sinabi ng pulis sa tatay ni Mitzi ang malagim na sinapit ng kanyang anak. Mautal-utal namang sumagot ang tatay ni Mitzi at sinabing papunta na siya sa 13 Martires ng oras na iyon. At pagkarating nga ng tatay ni Mitzi sa lugar, napaluhod na lamang ito nang nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Walang ibang tanong ang lalaki kundi sino nga ang pumatay sa kanyang anak na si Mitzi at bakit ganon katindi ang sinapit ng kanyang anak. Sapagkat ang nakakalungkot ang labi ng kanyang anak ay hindi na umuno buo at pinaghiwalay-hiwalay pa ng sospek. Sa autopsy report, lumalabas na pananakal nga ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at pinaniniwalaan din na pinagsamantalahan pa ang dalaga bago siya tuluyang ihiwalay ng sospek. Sunod ay ginawa ng mga pulis ay hanapin ang taong responsable nga sa pagkamatay ng dalaga at ang gumawa ng krimen. Napansin naman ng mga pulis na maayos ang pagkakahiwalay ng mga libi. Indikasyon ito na may sapat na kaalaman ng sospek sa kanyang gagawin para magawa niya yon sa labi ng dalaga. In-interview naman ng mga pulis ang miyembro ng teatro na kinabibilangan ni Mitzi sa Cavite State University. Inalam ng mga otoridad kung may karelasyon ba ang dalaga o kung may nanliligaw sa biktima. At dahil nga sa pagtatanong-tanong ng mga pulis, napag-alaman nila ang tungkol sa manliligaw ni Mitzi na si Alvin de Los Angeles, 20 years old. Si Alvin ay isang engineering student mula Cavite State University at kasamahan ni Mitzi sa teatro. Ayon sa mga nakakilala sa dalawa, nililigawan umano ni Alvin si Mitzi. Kinumpirma naman ito ng tatay ng dalaga dahil ilang beses na umanong bumisita ang binata sa kanilang bahay. At nakakasama din daw nila si Alvin sa tuwing sila ay sumasamba. Sa investigasyon nga ng mga pulis, nalaman nilang si Alvin pala ang nagsabi sa kapwa niya theater members ang tungkol sa natagpo ang labi ng isang babae sa kalye. Sinabi pa daw ni Alvin na baka nga iyon si Mitzi. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa dorm kung saan naninirahan si Alvin. Ayon nga sa mga pulis, wala silang tinatanong kay Alvin tungkol kay Mitzi, pero panay daw ang pagsasalita ng binata. Sinabi din daw ni Alvin na hindi siya ang pumatay sa dalaga. At dahil nga sa mga sinasabi at ikinikilos ni Alvin, nagsimula nang maghinala sa kanya ang mga pulis. May isang pulis nga na nagsabi na baka inuusig na si Alvin ng kanyang konsensya kaya wala itong tigil sa pagsasalita. Agad namang dinala si Alvin sa police station para sa interogasyon. At dahil nga sa tagal at lalim ng interogasyon, dito na tuluyang umamin si Alvin na siya nga ang nanamantala at pumatay kay Mitzi. Ang totoo daw talaga ay ex-girlfriend ni Alvin si Mitzi at 4 na buwan na ang kanilang relasyon. Pero bigla na nga lamang daw nakipaghiwalay si Mitzi kay Alvin. Kaya naman muling nilagawan ni Alvin si Mitzi. Ayon kay Alvin, January 5, 2017, bandang alas 3 ng hapon, sumama sa kanya si Mitzi at nagpunta sila sa dorm ng lalaki. At dahil nga may tiwala si Mitzi kay Alvin, sumama ang biktima sa sospek. Gusto ni Alvin na mag-usap sila ni Mitzi para ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Subalit hindi iyon ang nangyari dahil ang pag-uusap ay nauwi nga sa isang away. Aalis na dapat si Mitzi sa dorm ni Alvin nang pinigilan siya ng kanyang ex-boyfriend. At bigla ngang nasampal ni Mitzi si Alvin dahil sa pinipigilan siya nitong umalis. At dito na nga umano tila nagdilim ang paningin ni Alvin at sinakal ang kanyang ex-girlfriend. Agad namang binawian ng buhay ang dalaga at pinagsamantalan pa umano ang biktima. At para nga itago ang kanyang nagawang krimen at ang labi ni Mitzi,
bumili ang lalaki ng isang kutsilyo. Ayon nga sa suspect sa CR ng kanyang dormitoryo, ginamit niya ang kutsilyo para ihiwalay umano ang labi ng biktima. Pagkatapos noon, naghanap si Alvin ng kahon at sako, at sa kahon nga inilagay niya ang labi ng dalaga. Kinabukasan, kumuha si Alvin ng 500 pesos mula pa sa wallet ng biktima para sa pag-arkila ng tricycle papunta sa 13 Martires, Cavite, kung saan niya iniwan ang labi ni Mitzi. Itinanggi naman ni Alvin na pinagsamantalahan niya ang biktima. Matapos ngang umamin, kinasuhan si Alvin ng murder at pananamantala. Napag-alaman naman ng mga pulis na may degree pala si Alvin sa kursong Food at Technology. Nagmamay-ari din ang pamilya ng lalaki ng katayan ng baboy. Kaya naman tila alam niya kung paano ang gagawin sa labi ng biktima. Isinailalim naman si Alvin sa test para ma-check kung gumagamit ba siya ng ipinagbabawal na gamot o hindi. At sa test, lumabas naman na negatibo si Alvin sa ipinagbabawal na gamot. Sa huli, nagawa pa ni Alvin na manghihingi ng kapatawaran sa pamilya ni Mitzi at labis umano siyang nagsisisi. Dahil nga mahal na mahal niya umano si Mitzi kaya niya nagawa ang krimen. Nakakulong pa din hanggang ngayon si Alvin pero wala namang lumabas na update tungkol sa naging final na hatol sa kanya. Kung kayo ang tatanungin, ano ang dapat na parusa sa dalawang sospek sa krimen? Papayag ba kayo kung sakasakaling may bitay sa ating bansa na ang dalawang mga sospek ay dapat na mahatulan ng bitay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!